Ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay na si Idol Rachel. Idol, totoo ba na mas mahal ang sangla ng bagong alahas kaysa sa lumang alahas? Gayong magkapareho sila ng karat at timbang, at yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto eksperto ko. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay atin pong sasagutin at bibigyang linaw ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay na si Idol Rachel. So ang sabi niya po sa kanyang katanungan ay ganito. Idol, totoo po ba na mas mahal ang sangla ng bagong alahas kaysa luma kahit magkapareho ng karat at timbang? Kasi sinubukan ko, sabi ng pawn shop, luma daw ang isa kaya mas mababa. Alam ko kahit pawn shop, talo mo pagdating sa pag-test ng gold. Idol, tingin ko lang. So hindi ko naman po sinasabing mas magaling tayo sa pawn shop, ano po, pero conforme po yan sa tauhan ng pawn shop. Kapag ang tauhan ng pawn shop ay kulang sa experience, bago pa lang, mahina pa o may pa ang kanyang panahon sa pagkilatis, yan po talaga ay talo natin sa pagtingin ng ginto. Pero kung ito naman po bihasa na din at mahaba na din na experience, hindi naman po yan nagkakatalo. Magkaparehas lamang po yan kung talagang magaling na din pong kumilatis ng alahas. Pero bago po maging eksperto sa pagkilatis ng ginto ang isang tao, bubuno po siya ng mahabang panahon. Ang 10 taon ay halos kulang pa ayon sa aking experience dahil 16 years na po ako sa pagkilatis ng ginto. Tuloy po natin ang kanyang katanungan. So, ang ibig sabihin po ni Idol Rachel, meron po siyang dalawang singsing. Halimbawa, ano po? O meron siyang dalawang kwintas. Okay? Yung kwintas na ito o yung singsing na ito, pareho po silang ginto. At ang kanilang pagkaginto, pareho po silang 18 karat. Ibig sabihin, magkasing taas po ng kalidad ng ginto, parehas 18K. At ang sabi pa niya, magkapareho ng timbang. Like for example, yung isa, yung bagong singsing niya, 18K ay 10 gramo. Yung kanyang lumang singsing, 10 gramo din, 18K din. Yun po ang kahulugan ng kanyang tinutukoy. Ngunit ang sabi niya, nang isang ladaw niya sa pawn shop kasi sinubukan niya, mas mababa daw ang kuha ng pawn shop doon sa lumang 18K, halimbawa ay 10 gramo, at mas mataas yung kuha doon sa isang 18K, halimbawa ay 10 gramo din. Siguro tinanong niya bakit po mas mataas yung bago, mas mababa yung luma, gayon pareho silang 18K, magkasing bigat naman, kasi ang sabi daw ng pawn shop, mas mahal daw yung bago. Ibig sabihin nga, nagtanong po siya. Ano po? Ang sagot daw sa kanya, mas mahal daw po ang sangla ng bagong alahas kaysa po sa lumang alahas. Ito po ang aking masasabi dyan, Idol Rachel. Ilang pawn shop ba ang pinuntahan mo? Baka naman isang pawn shop lamang ang pinuntahan mo. At ang napuntahan mo pang pawn shop ay hindi po ganon kagaling kumilatis ng ginto. Bakit? Kasi pagdating sa usapang ginto at alahas, kay luma, kay bago, ang ginto ay ginto. Ang presyo po ng 18K, hindi niyo pwedeng sabihin, ang presyo ng 18K, halimbawa, 4,000 sa gramo. Yung bago. Tapos sasabihin ng pawn shop, halimbawa, 3,500 lang yung presyo ng luma. Kasi luma, ano ang pinagkaiba ng luma sa bago? Gayong ito ay usapang ginto. Ibig sabihin ba, porke luma, mas mababa na. Bakit? Kinakalawang ba yung luma? At yung bago hindi? Ang ginto po, kahit po milyong taon, hindi po yan tatablan ng kalawang ang 18K. Ano po? Kaya hindi po basihan na mas mahal ang bago kaysa luma. Bakit? Dahil ba may gasgas? Yung isa, bago? Anong pinagkaiba? Ang ginto ay ginto.
maliban na lamang kung putol yung isang singsing o kwintas at buo yung isang singsing o kwintas. Talagang hindi na nga po tinatanggap ng pawn shop yung mga putol eh. Karamihan, hindi tinatanggap ng pawn shop ang mga putol na alahas. Pero sa panahon ngayon, may mga pawn shop na tumatanggap na din. Kaya lang mababa talaga ang kuha nila pag may damage at putol. Pero ang pagkakasabi po dito, meron siyang luma at bago. Ano po? Isinangla niya parehas. Magkasing bigat. Halimbawa, parehas 10 gramo. Halimbawa, tapos parehas 18K. Bakit naging mas mababa ang luma? Ito lamang po ang may sasuggest ko sa inyo, Idol Rachel, at sa lahat ng manonood natin dito sa ating channel. Bibigyan ko po kayo ng magandang tip at ito ay tinuro ko na sa mga nauna ko pang video. Ito po ang gagawin mo. Halimbawa, bumili ka ng 2 pares na singsing, magkasing bigat. Ano po? Katulad po halimbawa ng wedding ring. O kaya kwintas na magkasing bigat. At alam mo na parehas 18K. Kapag ikaw ay nangailangan at isinangla mo, at sa tingin mo'y luma yung isa'y bago pa, tapos sasabihin po ng pawn shop mas mahal yung bago at mas mura yung luma, ito po ang gawin nyo. Humanap pa kayo ng ibang pawn shop. Dahil hindi lamang po iisa ang pawn shop. At uulitin ko sa inyo, iba't iba ang kalibre ng mga tauhan ng pawn shop. Okay? Siguro po naman hindi mag-SOP ang pawn shop. May pawn shop ba ng SOP? O, pag luma itong isang alahas, kahit buo. Tapos may sinangla din sa inyo na bago, SOP to ng ating pawn shop ha. Pagka magkapareho ang alahas, magkasimbigat, parehas 18K. Basta yung isa'y luma, yung isa'y bago. Mas mahal yung bago ha. Anong klaseng pawn shop yan? Ano po? Ang gagawin mo, lumipat ka ng ibang pawn shop dahil hindi po magkakaparehas ang kalibre, kakayahan ng mga tauhan ng pawn shop. Alam niyo po ang opinion ko dyan. Ano po? Sa tingin ko lang, nag-aalangan yung tauhan ng pawn shop na gawing 18K yung luma. Kasi ang ginto, kahit po 18K, ay nagkakaiba-iba ang kulay. Ano po? Kasi ang 18K, may original na kulay yan. Kulay dilaw talaga ang 18K. Paano kung yung isang luma niyang ginto ay medyo brown na? Tapos yung bago dilaw na dilaw pa. Parehas lamang namang 18K. Kung may tatak. Parehas 715 original ang tatak. Kaya siguro po, mas mababa ang kuha ng pawn shop doon sa luma kasi ibang kulay. Hindi po siya nakakulay sa standard na kulay, yung dilaw. 18K po ay dilaw. Kasi mayroon pong 18K na maputlang kulay, meron namang medyo brown ang kulay, meron namang dilaw na dilaw ang kulay. Ang original po na kulay ng 18K talaga is dilaw. Paano nga sa tagal? Ano po? Pinatubog na. Halimbawa, pinatubog ng may-ari sa mas dilaw na dilaw. O kaya, pinatubog ng may-ari na itubog naman, medyo mababa ang pagkakatubog. So, yun ang kukulay. Yan siguro ang nakita ng pawn shop, yung kulay. Hindi siya kampante dun sa kulay kumpara sa K. Ano po? 18K ang tatak, 18K ang kanyang kilatis, kulay, hindi naman pang 18K, ibig sabihin hindi bihasa sa pagkilatis ng ginto ang napuntahan ninyong tauhan ng pawn shop. Yan po sa aking opinion lamang. Kaya ang gawin mo po dyan, sa rami ng pawn shop, sa inyong bayan, wala naman pong bayan na isa lang pawn shop laging marami yan sila. Iba't ibang branch at mga kilala pang pawn shop. Kaya ang gagawin mo, umikot ka. Sisiguraduhin ko sa iyo, Idol Rachel, pag ginawa mo tong ko sa inyo, suggestion ko sa inyo, sisiguraduhin ko sa iyo, magiging mataas ang appraise nung isa. May kukuha dyan ng mataas kasi kung ang napuntahan mo ay mas mababa, pag ang napuntahan mo ay magaling kumilatis ng ginto, ang tauhan ng pawn shop, yun bang bihasa na? Kasi ang tunay, mga Kamordan Treasures, ito po, sasabihin ko sa inyo, ang isang eksperto sa pagkilatis ng ginto, tandaan niyo po yan, kapag kami namimili ng alahas, hindi po kami nagbabase sa kulay. Although tinitignan namin ang kulay, tsokolate, 21K maputla, 14K mapula, pwedeng 10K, pwedeng rose gold. Ano po? Dilaw na dilaw, pwedeng 24K. Ano po? Hindi po kami nagbabasa sa kulay, bagamat may kanya-kanyang kulay. Bakit? Ang kulay ng ginto na pepeke, 10K, pwede mong itubog sa 24K.
10K, pwede mong itubog sa 18K. So yung mababang kalidad ng ginto, nagiging mataas dahil sa itinubog sa mas mataas. 10K, itinubog sa 18K, tinatakan pa ng 18K. So alin ang tunay? Yung kanyang pagiging ginto, hindi yung mga tatak at kulay. Kaya ang eksperto at dalubhasa sa pagtingin ng ginto, baliwala po sa amin tatak. Ikukuskus agad namin, bagamat tignan namin sa tatak kasi may mga alahas na may tatak na hindi pwedeng gayahin ng fake. Pero talagang tatak ng alahas na pag yun na nakita mo, 100% original po yun. Iisa lang po yung ganong tatak, bibihira. Pero hindi po katulad nung iba na pinipeke. Kaya pag alam namin ang tatak ay hindi po talaga yung original, kuskus agad sa bato. Lagay agad ng asido. Pag mataas, lagay agad ng abo, asido. Ano po? At kahit na anong kulay niyan, halimbawa 18K, kulay pula, lumabas naman sa bato. 18K, di 18K siya. Kahit maputla ang kulay, kinusus namin sa abo. 18K, di 18K siya. Ang laging final po is yung bato at asido. Wala nang ibang magpa-final dyan. Kaya kung napuntahan mo ay mababa ang kuha, sisiguraduhin ko, kulang sa experience ang tauhan ng pawn shop na yan, yan ay sa sarili kong opinion lamang. Basta walang putol o hindi putol ang singsing mo kasi yan, sabi niya, parehas naman daw po eh. Ibig sabihin, parehas buo, hindi niya sinabing putol eh. Gawin mo lumipat kasi sa pawn shop, itry mo. Mababa, ikot ka ulit sa isang pawn shop, itry mo. Mababa pa din, umikot ka ulit sa isang pawn shop, itry mo. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, mga ka-board and treasures, pag yung napuntahan mo pawn shop ay magaling kumilatis ang tauhan, mataas po ang kuha dyan. Pagdating nga po sa alahas, lalo na antik, mas mahal po ang antik eh. Yung mga kwintas, singsing, hikaw, na mga iba't ibang design, tapos luman-luma na, mga antigo na, ibig sabihin, pag antigo na, mas mura, hindi pwede. Mas mahal po ang alahas kapag nag-antigo na, tapos mataas pang karat niya. Ganun po nagmamahal. Hindi yung luma, walang kinalaman yung pagkaluma. Ang ginto, hindi nalalaos. Ang ginto, hindi naluluma. Kaya ang presyo niyan, luma, kibago, presyong ginto yan. Kung 18K yan, 18K yan. Kung 14K yan, 14K po yan. Bakit? Sa dami-dami ko na pong isinangla. Yung tinuturo ko po sa inyo, base po yan sa experience ko. Kukunin ng, may mga alas nga ako, sinangla ko 10,000 eh. Alam ko naman kung magkano. Bakit? Siyempre, kumukuha ako ng experience. Lalo na kapag nangailangan ako ng pera, tinutubos ko din kagad yun, 2-3 araw lang. Kaya wala po tayong record sa pawn shop, talagang tinutubos ko kagad yan. Kasi halaga ng alas ko, 20,000. Halimbawa, kinuha lamang na 15,000. Alam ko naman, may kulang na 5,000. Tapos dun sa iba, 10,000 lang. Naturally, ikot ako sa mas mataas kasi alam ko eh. Gusto kong mahit yung gusto ko eh. Meron po talaga namang napakataas kumuha. Kaya ang pawn shop, hindi pare-pareho ng kalibre, SOP. Hindi sila pare-pareho. Bakit? Magkakaibang branch yan eh. Hindi rin po sila lalo tigit magkakaparehas ng kalidad ang kanilang mga tauhan. Hindi naman po tayo sa namimintas, namumuna. Nagtanong ang aking subscriber, natural, sasagutin ko. Alanganin hindi ko sagutin ito. Kaya sasagutin ko po ito ng tama lamang at base sa aking experience. Kahit po subukan pa eh. Pag may gustong sumubok sa akin, dalhan niya ako, sige. Kung may susubok, kasi siguraduhin ko, mga nakaraan, may mga nagtatanong eh. Para masubukan, bigyan niyo ako ng 2 singsing. Parehas 18K. Parehas ang design. Kahit magkaiba pa ang design. Basta parehas 18K, tapos magkaibang kulay. Halimbawa, binigyan mo ko 2 singsing. 18K. Magkaiba na ang kulay, sabihin na natin. Luma yung isa, bago yung isa. Mas may mga gas-gas na, wag lang putula yung isa. Pero pareho silang timbang, halimbawa, pareho 10,000. Kausapin natin ang pawn shop. Kaya lang, pag nalaman kasi ng pawn shop na kino-cover up sila, bawal eh. Nagtanong na po ako ng ganyan, ayaw nila eh. At ipapakita ko po sa inyo, kahit hindi videohan, yung pinakang papel niya. Kasi may resibo po yan eh. So malalaman mo naman dyan, nakalagay doon yung timbang nila. Ano po? Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, mga ka-board and treasures, hindi pwedeng tanggapin na mas mura yung isa. Ibig sabihin, nagkamali ka lang ng pinuntahan na pawn shop. Dahil pag ako nagsangla niyan, sisiguraduhin ko sa inyo, ibigay niyo na sa akin yan, yung 2 singsing yung malaking yan. Ako magsasangla, sisiguraduhin ko sa inyo, magkakapareho po yan ng presyo. Kung sakali magkaiba man, point something lamang ang pagkakaiba niyan. Hindi yung mas mababa, mas mataas. Ibig sabihin, mas mababa yung kalidad nung tumingin. At mas mataas yung kalidad ng ibang pawn shop na pag kinuha ang mataas na presyo
ang 18K. May naging kaibigan na nga ako po sa isang pawn shop na kilala eh. Pag ako dumating, pinakang mataas siya dun sa pawn shop. Anong uri mo nito? Oh, pag sinabi kong ganito, di ganito. Kasi kilala niya na ako'y alahero. Kaya kapag ikaw ay biyasa, sa pagkilatis ng ginto, hindi ka mamempresyo ng magkaiba, luma man or bago. So nawa sa katanungan ng ating idol na si Idol Rachel ay nasagot ko ng malinaw ang inyong katanungan. At sa mga bagong dating, kung nagustuhan niyo po, pakisusunod niyo po ang ating channel kung baguhan ka pa. Paki-like and share, comment kung may katanungan. At sa mga datihan na, maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Very welcome po ang mga bago. Kung kayo po ay makikipag-usap sa akin, meron po tayong FB page, More Than Treasure. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam.